Tinitingnan natin, skilled So dapat walang mahuhulog. Dapat permanenteng nandun ng baso sa ulo kung skilled siya So for the rest na walang, isa yung tinitingnan mo, hindi siya nagkamali, walang nahulog, o maganda yung performances, yon medyo, alam mo na medyo siya ang mataas yung kanyang performance sa performance itself. Yung paggamit ng inagwa, ang daming hindi gumamit ng inagwa. Yung mga bata, kahit na anong gawin mo dyan, kasi gumaganyan sila, kita na lang yung kanilang mga skin. So dapat, tayong mga teachers, we have to yung kailangan nating obserbahan lagi kung paano i-stage ng mga bata yung mga sayaw na ini-interpret natin Hindi natin sisisihin yung mga bata Tayo ang nag-interpret nun kung paano natin siya gustong masayaw. Ganun pinakita ng mga bata. Though yung iba, hindi magandang performances, hindi maganda yung mga levels ng kamay, hindi maganda yung energy, pero merong magagandang bata na magandang energy, pero yung performance ng kanilang basic movements may mali. Halimbawa, yung doon sa merong mga sayaw na dapat merong redoba, na wala yung redoba. Yung mga kamay na mga little lang naman, halimbawa yung kamay, dapat ikot yung sa mga ganyan, hindi naman nagagawa. So dapat matrain yon. Madali lang yun. Tapos lalo yung merong yung ibang sayaw na ilang movements ilang counts. So 1, 2, 3, 1, 2, 4 ata yun Alam ko, based doon sa literature, parang 8 measures siya 1, 2, 3, 4, 5, parang gano'n, 7, 8, and palit. Minsan hindi na nasusunod. We have to study the dance and given literature para kasi may staging kasi doon sa ating criterium no? Pag nag-staging ka na, marami na nawawala. Nawawala na yung nung sayaw. Minsan, syempre, gagaling tayong choreographer. Tinanggal na natin yung aesthetics nung paano siya. Mayroong mga bata na magagaling kasi nakita mo nagbe-bend. Kita mo pa rin yung paano na maging maging folk pa rin siya. Maraming magagaling na bata. Ang gagaling nila nung projection. Pero syempre, kung ano lang talaga yung tinuro ng teacher, yun talagang gagawin yun. Pati mga flipping ng mga kamay, yung mga open ba to, or hanggang saan lang ba yung tinulabong steps. May mga yung inagwa, dapat wag natin kalimutan yung paggamit ng inagwa. It's a golden rule, especially for a folk dance, na dapat walang nakikitaan ng skin. Not unless, nakahubad yun ang ni-require doon sa dance lead. Yung body alignment, may mga dancers na magaling talaga. Kasi siguro yung turo niya, magaling mag-waltz, magaling mag-arms and lateral, magaling ang kanyang paa. Pero meron mga steps na hindi siguro tinuro dahil hindi alam mo paano redoba. Hindi siguro tinuro, hindi in-inject doon sa yung pagtuturo ng redoba doon sa basic, common steps na dapat nandun sa sayaw. Yung paggamit ng mga implements, obvious na merong mga daya, bawa yung mga baso, may yung mga ilaw, may parang hindi siya, alamin mo kung ano ba yung gamit ng ilaw. Dapat ba nag-iilaw ko yun, yung baso, yung panlang ko sa ilaw, ano ba yun? Para kasi hindi na siya, pinatong mo na lang Nung nagsayaw ako sa bayanihan, parang alamin mo kung pagka partner mo bago, pag-usap kayo ng partner mo kung saan ipapatong yung ulo, yung baso. Kasi iba-iba sila ng ulo. Kaya yun pa lang, hindi siya pwedeng daya Dapat pag nilagay mo, walang mga drama-drama doon. Alam mo, tansyahin mo kung dito ba siya o dito siya, somewhere, kung anong balanse nung nagsasayaw na pandango sa ilaw. Anyway, ganun pa rin. Halimbawa, pag may nahulog, ano ang magandang gawin? Ano magandang ituro sa bata na pwede bang may time in the dance na halimbawa nahulog siya, merong pupulutin, tapos tatayo uli. May something to do with that. Para, in a way, hindi sayang yung pagod nilang lahat. Hindi masasayang yung pagod ng mga bata na I'm sure, mga ilang panahon, ilang weeks kayo nag-rehearse just for this competition. Ano pa ba yung mga nandito? Yung energy, bongga-bongga, itatawa ako sa mga bata, lalo yung mga, yung level A, yung category A,
ang gagaling, ang energetic ng mga bata. Mas masisigla. Yung Koymang, yung Pandango sa Ilaw, nakuha yung Koymang eh. Kasi yung storya ng, ano ba yung istorya ng Pandango sa Ilaw? Di ba yung Koymang is the step like this, the one, yung gantong kamay. So, sinasabi nila, kaya Koymang ang tawag doon, kasi yung kinuna ng sayaw noon ay walang arms, walang hand. Kaya gumaganyan lang talaga siya. Ang galing nung sumayaw ng Pandango sa Ilaw. Kita mo lang, kaya lang mayroong mga steps na kulang. Yung ibang sayaw naman, binago na. Yung mga ibang first figure, second figure, third figure, binago na lahat, iniba na. Hindi na siya natsunod doon sa, okay naman magbago, pero in a way, kung it's a competition, there's a given literature, we have to follow. Dapat, iniisip na, first figure, hindi na. Second figure, hindi pa rin finalo. Third figure, hindi pa rin finalo. So parang wala na siyang sinunod. Ganun na, gumawa na siya ng sarili niyang competition. Gumawa siya ng sarili niyang competition na may kanya-kanyang guidelines. Yun lang. Siguro, yung may mga girls, especially when they kick, parang yung dito niyan, sobrang taas. Ano lang yun naman, parang yan lang, side lang. Parang titaas mo lang ng konti yung skirt mo, parang makita lang. Pero ito talaga parang gusto mag-ballet dancer ata ng bata. Sometimes we have to control movements, paano dadalhin ng katawan. Kasi maraming mga movements na basta na natin ginawa. Alam ba yung mga ganitong movement, yung ganito. Pero nakaganon. Parang sa liwa. Parang mas gaganon. Parang dapat aralin mo yung body language. Yung tama ba yun? Saan ito picking? Kung saan ba magbabali. Sometimes hindi naman na kailangan magbali. Lalo yung mga pandango, lalo may ulo, merong sulong na baso. Hindi na kailangan magbali. Pero, as a whole, maganda naman yung performances ng mga bata. Kaya lang, dapat nga, competition ito, dapat merong mananalo, may makikita tayong medyo dapat outstanding compared to other groups. So, ang unti nga lang kasi, 2 lang grupo dun sa category A, 6 sa category B. So, mabilis makita kung sino yung mag-outstand. Siguro next time, nag-workshop ba ito? Mag-workshop sila para sa competition? Open to everybody. The one who joined the competition, nag-join sa workshop. Yes po. Yung ibang dances po, sa workshop. So parang it's not a requirement that you will join the competition, that you need to join the workshop as well. So siguro daw, a requirement. Okay. Requirement yung coach na naka-attend. Okay. Or yung trainer. Okay. Pero dapat siguro magdagdag pa rin ng, halimbawa, hindi lang isang teacher siguro. For the workshop lang, dapat merong magdagdag kayo ng siguro 2, 3, 4. But meron din silang dinalang mga bata. During the workshop. As a whole, maganda naman nga yung naging resulta. Kaya lang, hindi natin alam kung yung pagsaulo ng sayaw during the workshop, baka may nakalimutan, yung mga steps hindi siya nasunod, yung ibang mga steps hindi nasunod, lalo yung mga gantong movement, yung mga flickering, very specific yun, yung mga flicker ng fingers, wala na hindi nakikita doon sa mga ibang steps. Siguro we have to take note, sometimes just read the literature. If you will be given the literature, you have to study and read it many times. Kasi ganun din talaga yung yung mga sayaw, kahit na ilang beses mo nang binasa, kahit sinasayaw mo na, dahil pagbabasahin mo at i-compete mo, basahin mo pa uli. Kasi kailangan mong mag-review or hindi naman siya basta sinasaulo, ika-folk dance siya, kasi wadang folk dance siya, hindi lang siya sa ulo. Dapat, lalo kung may given literature. Okay? Ako po, congratulate ko kayo sa maganda niyong staging ng inyong competition. But per se, hindi dapat tayo masyado nakafocus doon sa staging. Staging is just 20%, di ba? So dapat, huwag tayong kumawala doon sa aesthetics ng folk dance. Dapat
folk pa rin siya. Okay, maraming salamat po.